Good day guys. So, alam ko kung bakit kayo nandito ngayon kasi ready na kayong maglagay ng inyong kauna-unahang course dito sa skillarchive.com. Kung napanood ninyo yung nakaraan kong video, nireview natin yung website na skillarchive.com. And ngayon natin susubukan na maglagay ng course dito sa course builder ng skillarchive.com. So, panoorin nyo itong video na ito. Ang unang-una mong kailangan gawin is dapat meron kang working email. Pwedeng Gmail, pwedeng Yahoo, kasi yun yung gagamitin mo sa pag-register dito sa website. So, dito sa website, punta lang kayo dito sa may homepage, and then click nyo dun sa Join Us, and then Instructor Registration. So, i-redirect ka niya dito sa login page wherein ilalagay mo yung information tungkol sa sarili mo. So, dito sa registration page, ilalagay mo ang iyong first name, last name, username, email, and password. And then, i-click mo tong I have read and agree to terms of website. Basta, i-click nyo to. Yan. And then, register as instructor. So, after mo makapag-register as instructor, lalabas ngayon dito sa may homepage na meron ka ng sarili mong profile dito. So, i-click mo lang ito, yung profile mo, dito sa may upper right corner, and then click dashboard. So, dito sa dashboard, makikita mo lahat ng information tungkol sa iyo as instructor or as student. So, dito sa may upper right corner, may nakalagay dito na create a new course. So, i-click mo tong create a new course, and then dadaling ka ng website doon sa kanyang built-in na course builder. So, dun sa pagre-record ng video, ano bang dapat na video recorder yung gagawin ko? Baka mahirap, baka naman sobrang komplikado. Meron akong dalawang recommendations. So, ilalagay ko na lang siya sa separate video. Pero number one is, gagamit ka ng PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Meron kasi dong function na pwede mong i-record yung presentation mo. At the same time, gagamitin mo yung camera ng laptop mo para ma-record yung sarili mo. And then, i-export mo siya into video format. The other one is using CapCut. So, kung gusto mong medyo futuristic o medyo modern yung pagre-record mo ng video, pwede tayong gumamit ng CapCut. Babaguhin natin yung background natin, gagawin nating AI generated yung background, and then naka-crop lang tayo. Saka natin siya i-insert doon sa presentation. Doon ko na lang siya i-discuss sa susunod na video. Bago tayo pumunta doon nga pala sa course builder, gusto ko lang i-discuss sa inyo paano ba dapat ang maging format ng inyong video course presentation. So, punta tayo dito sa may Excel file na ginawa ko. So, dito meron kang sample course outline. Ito yung pinaka-outline na susundin natin. So, kailangan, number one is i-require ka ng skillarchive.com na magkaroon ng sarili mong introduction video. So, sa introduction na gagawin mo, I would suggest na i-discuss mo yung tungkol doon sa course na gagawin mo. Bago yon, introduce mo muna yung sarili mo. Ano yung credentials mo, ano yung experiences mo, and then yung summary ng course na gusto mong i-discuss. Next naman is you have yung topic. So, nilagay ko lang siya na topic name 1, pero lalagyan nyo siya ng specific topic ng course na ilalagay ninyo. And then, hihingan kayo ng lessons. So, lahat ng lessons na yon, every lesson is within video format. And then, same goes with topic number 2, topic name number 3, topic number 4, and so on. Basta lahat ng lessons doon, yun yung basically naka-video format. So, dito sa topic name number 4, merong quiz and exam. So, kailangan nating maglagay ng isang exam para yun yung finale ng pinaka-tinuturo natin. So, para merong retention ng learning doon sa estudyante nag-avail ng course mo.
balik tayo dito sa paggawa ng course natin doon sa course builder. So, iisa-isahin natin lahat ng nakalagay dito. Okay? So, let's start with yung course title. So, dito sa course title, ilalagay mo yung title, definitely title ng course na ilalagay mo. So, lagyan natin siya ng sample. So, let's say food safety. Okay. New course log, parang siya yung mag-a-appear doon sa permalink mo. For example, ito https://skillarchive.com/foodsafety. Dahil lang nilagay mo new course, ang mag-a-appear sa kanya is new course. So lalagay natin dito is food safety. So about the course, dito naman maglalagay tayo ng something to say about yung course natin. So kung medyo nalolost ka doon sa hindi mo mahanap yung wording mo, si Skill Archive ay merong built-in na ChatGPT. So dito sa about course, makikita nyo tong icon na to. Ayan. So i-click nyo lang yan. So mag-a-ask ka na kay ChatGPT at ibibigay niya sa'yo kung ano yung hinahanap mo based doon sa search parameters mo. Okay, so maglalagay ngayon tayo nung short information about the course. So let's say learn about the basics of food. Okay, so meron na tayo about the course. Next, pupunta tayo dun sa baba. Scroll down. Maximum students. So dito sa maximum students, isa-set natin siya sa 0. Kasi 0 means no limit yung po pwede mag-enroll dito. Kung lalagyan natin siya ng number 1, let's say, isa lang ang po pwede mag-enroll dito. And the rest, hindi na po pwede kasi may limit ka na 1. So, isa-set natin siya sa 0 lang. Difficulty level. So, sa difficulty level, meron tayong 3 klaseng levels. All levels, 4 na klase, rather. So, all levels, beginner, intermediate, and expert. So, sa beginner, kasi syempre baka meron kang course na ang knowledge na yon is only for beginner. So, beginner yung tuturo mo. So, kung intermediate siya, yung one step higher than the beginner lesson, intermediate. And then, doon sa mga talagang medyo madudugunan na courses, yung mga pangmalakasan nyo na course, sa expert, dito natin siya pipiliin sa expert. So, since yung nilagay natin is basics lang, dito tayo sa beginner. Next is public course. Public course, kung gusto natin siyang gawing public, of course, hindi naman natin siya ilalagay na public kasi syempre gusto natin kahit papaano magkaroon na ng konting income yung course na ilalagay natin. So, naka-off siya. Question and answer. Next, Q&A. So, pag in-enable nyo to, magkakaroon ng section doon for Q&A. So, yung mga students nyo po pwedeng maglagay ng ng mga questions and then sasagutin siya ng instructor. I-on natin siya kasi maganda kasi siya dahil merong interaction sa students, between the students and the instructor. Okay. Choose category. So, dito may mga categories na pagpipilian dito. Okay. So, nakapopulate na yung data nito based dun sa category dahil yung Skill Archive is based on all sectors of all working sectors dito sa Pilipinas. Nakalagay na dito kung anong category ng course na tinuturo mo. Hahanapin mo na lang siya. So, for example, yung sa atin, let's say, food technology. Nilagyan na natin. Course price. So, you may choose kung free ba siya or paid. So, in our case, gagawin natin siyang paid. Okay, so meron tayong paid. Magkano ngayon yung regular price na gusto natin? So, let's say 300 pesos. So, dun sa 300 pesos regular price, pwede rin natin siyang lagyan ng discounted price dito sa kabilang side.
So parang dyan yung makikita no, parang yung 300 magkakaroon siya ng slash. Tapos kung magkano yung discounted price. So magkakaroon siya ng ganon. So sa ngayon, hindi natin siya lalagyan ng discounted price. Ilalagay lang natin siya as regular price at 300. Next is your course thumbnail. So dito sa course thumbnail, maglalagay tayo na mag-upload tayo ng image. Size is 700 by 430 pixels. So, try natin mag-upload ng image. So, meron na ako dito mga samples. Maglalagay na lang ako ng example. So, let's say ito. Yan. So, meron na tayong course thumbnail. Next is yung course video intro. Ito yung sinasabi ko dun sa format natin kanina na meron kang introduction. Siyempre, bago ka mag-discuss, bago ka magturo, kailangan malaman muna ng estudyante mo ano ba yung tinuturo mo. Ano yung gusto mong patunayan. Sino ka ba? So, dito mag-a-appear sa course video intro yon. So, magsaselect tayo ng video source. Dito sa Skill Archive, currently, ang nakalagay lang dito na video source is YouTube. So, kailangan meron tayong yung videos natin, i-upload natin siya sa YouTube. Pero pag in-upload natin siya sa YouTube, kailangan yung YouTube natin, kung monetize siya, i-off natin yung monetization. Tapos, allow embedding, and then unlisted. So, yun yung mga parameters na kailangan natin i-know. Pero later on, tong si Skill Archive, magiging ano na rin siya. Yung mga courses mo, yung mga video courses mo, pwede mo na siyang i-upload dito through using MP4 files. So sa ngayon, YouTube pa lang yung naka-on dito. So ganun yung gagawin natin. Dito natin siya susubukan ngayon. And then, pag na-select natin ngayon si YouTube, dito natin ipe-paste yung video URL. So, sample lang tayo ng kahit anong video. So, punta tayo dito sa YouTube Studio ko. Meron ako ditong nilagay na sample. So, sample lang to para lang for the purpose nung pag-upload natin sa Skill Archive. So, click natin ngayon yung sample na ginawa ko. View natin siya on YouTube. So, eto siya ngayon. So, let's say yan yung introduction video natin. Ang gagawin natin, dahil ang hinihingi ni Course Builder ay yung URL ng video, i-click lang natin ito. And then, copy. Balik tayo doon sa Skill Archive. And then, paste. So ayan na yung yung video introduction. After nung introduction, pupunta naman tayo doon sa mismong Course Builder. So sa Course Builder, based doon sa Excel file na pinakita natin kanina, yung format nung pag buo nung isang course, let's add a new topic. So ang topic name, let's say then topic summary, pwede tayo maglagay ng topic summary, pwede naman din natin i-leave as blank. So let's click add topic. So once nakapag-add ka na ng topic, bibigyan ka ngayon niya ng panibagong option dito sa baba. So dito merong lesson or meron kang pwedeng ilagay na quiz. So click natin yung lesson based on the origin of food safety. Scroll down tayo dun sa pinaka-ibaba. Pwede tayo maglagay ng feature image, pwede rin hindi. Scroll down lang ngayon sa baba. Select video source. Select natin si YouTube. Balik tayo doon sa channel natin. So let's say, itong isa na to yung ating ilalagay na lesson. So ganun pa rin. Highlight mo yung URL. Copy. Balik sa Course Builder. Paste. And then, video playback time. Balik tayo dun sa video. Ang
time ng video natin is 33 seconds. So, ang ilalagay natin dito ay 33 seconds. Okay? And then, you can upload attachments kung gusto mo. Kung may gusto kang ilagay na file, mayroon kang gustong ilagay na something downloadable which is related dun sa lesson mo. Dito mo siya ilalagay sa upload attachments. So, hindi muna tayo maglalagay ng attachments. I-update natin yung lesson. So, meron na tayong lesson number 1. Now, pwede ulit tayong magdagdag. Halimbawa, dun sa origin of food safety, meron kang 2 lesson. Pwede kang magdagdag na lang uli ng isa pang lesson. Okay? So, ganun ulit. Ano yung lesson name na ilalagay natin? So, lesson number 2. Let's say, sabihin natin. And then, ganun ulit. Balik tayo sa video source. Select natin yung YouTube. Punta tayo dun sa channel natin. And then, mag-upload tayo ng panibagong video using yung URL. So, ganun ulit. Highlight. Copy. Balik sa Course Builder. Paste yung URL. Yan siya katagal. 8 seconds. And then, update yung lesson. Okay. So, i-continue lang natin siya hanggang sa matapos na natin yung based doon sa format, doon nung Excel na pinakita ko. Balikan natin yung sa Excel file. Yan. So, kung ganito yung format nung iyong course, lahat yan, basically, i-upload mo siya sa YouTube para makuha natin yung URL. And then, iyan ang gagamitin natin doon sa course build. Okay, next. For example, tapos na yung tapos na yung course mo. Meron ka ng several topics dito, meron ka ng several lessons. So, by the time na natapos ka na, pwede tayong mag-add new topic. And then, lagay natin dito yung exam. So, doon na tayo sa exam. Add natin yung topic. I-click ngayon natin yung quiz. So, ano yung quiz title natin? Quiz about food safety. Okay? You can write your summary. Pwede rin hindi. Then, save and next. Next, ipoprompt niya tayo para mag-add ng question. Okay. So, yung question na to, halimbawa, ito, write your question here. Okay? So, halimbawa, is food safety essential? Next. Food safety essential? And then, yung question type, pwedeng true or false. Pwedeng single choice lang. Pwedeng multiple choice. Short answer, fill in the blanks, open-ended matching, image answering, and ordering. So, para madali, gamitin lang natin yung true or false. Okay. So, basically, dun sa tanong natin is food safety essential. Ang question type is true or false. Click natin tong answer is required. Points for this answer, halimbawa, ang gusto mo, 10 points, 100 points, ganyan. So, sabihin natin ito ay 10 points. I-display natin yung points. So, description kung bakit yun yung answer. Pwede naman din hindi natin lagyan. And then, isa-select natin dito, input options for the question and select the correct answer. So, the answer is true. I-click natin yung true para mag-highlight siya as yun yung tamang sagot. And then, explanation ng answer if you want to put yung explanation. So, kung tapos ka na dun sa first question mo, you add this to your questions. Okay? Meron na tayong question number 1. So, tapos ka na doon sa pinaka-basic foundation, yung pinaka-foundation ng inyong course. Meron
ka ng topics, lessons, and quizzes. After natin dyan, scroll down natin pabalik dito sa course builder. So, pwede tayo dito sa after nung topics natin, pwede tayo mag-upload ng attachments. Again, kung may gusto tayong ibigay na material, PDF, mga ganon, or mga zip files, so dito natin ilalagay. Mag-upload tayo ng attachment. Here now, yung mga additional data, meron ditong mga questions. Okay, meron ditong mga questions na or mga boxes na everything about yung course na para dinidescribe mo yung course mo. So, yung total course duration, ilan yung total time ng course natin. Requirements, instructions, kung ano yung additional requirements or special instructions for the students, 1 per line. And then, course tag, gaya lang nung kaninang nilagay ko. Lalagyan lang natin siya ng tag dito. So, balik tayo dun sa anong tag yun. So, basically, pipiliin lang natin dito. So, halimbawa, pinili natin ay develop. Course tag. So, after everything has been filled out, it's time to choose a certificate. So, every time na makaka-complete si student doon sa exam niya, pumasa siya doon sa binigay mong passing rate, saka pa lang siya po pwedeng magkaroon ng certificate. So, punta tayo dito sa certificate template. Meron ditong preloaded si skill archive. Punta lang tayo dito sa portrait. And then, preview natin tong isa na to. So, ito yung sample certificate ng skill archive. So, nandito yung logo, yung course title, kasi naka-automate siya. So, kung depending doon sa course na pinurchase o in-avail ng student, mag-automate yan kung ano yung course title. And then, course completed, yung time, basically, naka-automate din siya. And then, yung student name. Ito yung sinasabi ko na kaya kailangan kapag nag-register ka, ilalagay mo kung ano yung complete name mo, yung real name mo, hindi yung mga alias. Kasi mag-a-appear yan sa certificate mo. So, dito rin nakalagay yung information ng instructor. And then, signatures nung mga, nung mga owners ng skill archive. So, basically, ito yung ating certificate. So, let's use this certificate. Okay, use this. So, after natin siyang ma-select, click na natin yung publish. Okay, so once kinlik mo yung publish, pupunta siya ngayon sa administrators ng skillarchive.com. So, re-reviewin nila yung nilagay mong course, kung meron bang kung tama ba, wala bang profanity based dun sa rules nung paglalagay ng video. Okay? Kung everything is clear and everything is aligned, sa kanila i-approve yan. So, based dun sa ginawa natin kanina, ito yung magiging output niya. Okay? So, we have your introduction, your price, kung sino yung gumawa, about the course, and then yung mga lessons na nilagay natin. Kung nakalock siya currently. And then your exam. So, dito nakalagay din yung exam. So, once everything here is finished, is accomplished, saka pala magkakaroon ng certificate si student. Okay, so that's it for our course creation. Hopefully, naintindihan natin lahat. Pero kung hindi man naintindihan, meron kayong mga na-miss out, meron kayong mga questions, comment nyo down below, message nyo ako, tutulungan ko kayo kung paano natin itatama yung mga questions, paano natin sasagutin yung mga questions niyo about creating a course dito sa skillarchive.com. Okay? So, thank you guys. See you in the next. Thank you.